Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, January 23, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Sensitibong balita, duguang bangkay ng isang babae, isinilid sa drum, natagpuan sa Antipolo City. Taas sahod sa mga kasambahay sa Metro Manila. Probado na. Arraignment ni ex-senator Bong Revilla. Ipinagpaliban ng Sandigan Bayan para resolbahin muna ang ilang mosyon ng mga akusado. 2 iniulat na patay, 17 Pinoy nasagip matapos lumubog ang isang barko sa West Philippine Sea. Sa good news, bagong park para kina lolo at lola bubuksan sa Pandacan, Maynila. At sa showbiz, K-pop Demon Hunters nominado sa upcoming Oscar Award sa Hollywood. Wicked for Good ni Ariana Grande. Pasok din ba? Magandang gabi. Pasintabi po sa sensitibong balitang bubungad sa ating newscast. Natagpuan ang duguang bangkay ng isang babae na nakasilid sa isang plastic na drum sa gilid ng Marilake Highway sa Antipolo City. Hindi pa tukoy ang sanhi ng pagkamatay, kaya isa sa ilalim ng pulisya sa autopsy ang bangkay. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Sinako, kinarton, tapos nilagay po sa drum. Karumal-dumal ang sinapit ng hindi pa nakikilalang babae na natagpuang wala ng buhay sa barangay San Jose, Antipolo City, alauna ng tanghali ng Huwebes. Nagimbal ang ilang residente matapos matagpuan ang isang drum sa bangin. Pag open nila nung drum na yon, is akala nila kalakal na basura na papapakinabangan, tumambad po sa kanila yung paa ng tao. Yun, natakot na po yung mga bata na yun. Ayon sa pulisya, mga batang nangongolekta ng bote, dyaryo at plastik ang unang nakakita. Dito sa bahaging ito ng Buso-Buso Marilake Highway, natagpuan ang isang babaeng wala ng buhay na nakasilid sa isang plastic drum. Ganito kataas yung bangin na kinalagyan nung drum na natagpuan ng mga batang nangangalakal. Kabilang ang residenteng si Aling Susan sa nagimbal sa pangyayari. Mayroon daw sila nakitang timba dito sa baba. Tapos tinitingnan daw nila, tao man pala kasi ang paa nakaangat. Bago pa daw po. Kaya wala pa kaming naamoy. Siguro kapag abutan yata yun ng 3 araw, 4 araw siguro. Mayroon ng ganun. Sa paunang investigasyon ng Antipolo City Police, Babae po ito, naka-ano po siya, white t-shirt, maong pants, tapos yung buhok is hanggang dito sa balikat. Mga around mid-20s po yung babae. Tapos hindi siya magaanong katangkarang, mga 5 feet in height. Tapos meron siya ang identifying marks dito sa right leg, dito sa bandang hita na ahas po. hanggang sa ngayon, wala pa rin pumupuntang kaanak sa morgue para kunin ang bangkay ng babae at hindi pa rin tukoy ang sanhi ng pagkamatay. Nakita silang sugat dito sa bandang tuhod, tapos hindi na maano, kasi puno na po ng dugo yung muka at ulong parte ng nung bangkay. Wala naman saksak o tama ng bala ng baril ang babae bukod sa sugat sa tuhod at dugo na nagmumula sa kanyang ulo, kaya isa sa ilalim sa autopsy ang bangkay. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Ipinagpaliban ng Sandigan Bayan ang arraignment at pre-trial ni former Senator Ramon Bong Revilla Jr. at 6 na kapwa-akusado sa malversation case kaugnay ng umano'y maanumalyang 92.8 million peso flood control project sa Bulacan.
Mahigpit ang seguridad sa Sandigan Bayan para sa personal na pagharap ni Revilla ngayong hapon, kasama ang ibang akusado na mula sa DPWH Bulacan 1st District na sina Engineers Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Domasig, Emelita Capistrano Huat, gayon din ang accountant na si Juanito Mendoza at kaherang si Cristina May del Rosario Pineda. Pero nireschedule ng Anti-Graft Court 3rd Division sa February 8 ang proceedings dahil kailangan munang maresolba ang inihaing motions ng mga akusado. Kabilang dyan ang mula sa kampo ni Revilla na motion to quash sa arrest warrant na inilabas. May hanggang January 28 naman ang prosecution para magkomento sa 7 motions. Samantala, personal na ininspeksyon ni Sandigan 3rd Division Chairperson, Associate Justice Carl Miranda, ang detention facilities ng mga akusado sa flood control scandal. Nag-ikot si Miranda sa piitan ng female detainees sa Camp Karingal, QC, gayon din sa mga selda para sa mga lalaking detainees sa New Quezon City Jail Dormitory sa Payatas, kung saan nananatili si ex-Senator Ramon Bong Revilla. Ito'y sa harap ng hiling ni Revilla na mailipat sana mula sa male dormitory papunta sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, Quezon City. Magandang balita po sa ating mga kasambahay dito sa Metro Manila. Aprobado na ng Department of Labor and Employment ang 800 pesos na dagdag sa buwanang sahod. Ibig sabihin mula sa 7,000 pesos kada buwan, magiging 7,800 pesos na ang bagong minimum wage kada buwan. Alinsunod sa Wage Order Number NCRD W06 ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Para ito sa lahat ng domestic workers. Yan po ay para sa direkta mang inihire ng pamilya o dumaan sa lisensyadong private employment agency. Minamadali na ng Bureau of Customs ang proseso upang ma-deliver na sa wakas ang mga nakatenggang balikbayan boxes sa mga lehitimong may-ari ng mga ito. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, umaabot sa 147 na container vans ng balikbayan boxes ang inabandona at nananatili sa Manila International Container Port. Sa harap nito, maghahain rin ng kasong BOC, katuwang ang National Bureau of Investigation, laban sa 11 deconsolidators o mga kumpanyang dapat ay responsable sa pag-deliver nito. Ayon sa NBI, lumalabas sa pagsisimula ng case build-up na may malinaw na intensyon ng mga sangkot na deconsolidators na iwanan o kaya pabayaan ng mga naturang balikbayan box. Early December ay nag-umpisa na po tayo. Kinuha na po yan ng mga statements, nakapag-submit na po sila ng affidavits. Meron na rin naman pong ginagawa ang ating mga ahente dyan. Lang paghihirap po ng ating mga kababayan ay nasagad na sa pag-iintay nitong mga kanilang pasalubong. Pananagutin natin yung mga nagkaroon ng pagkakamali o sinadya nilang huwag talagang i-deliver ito. Ibig sabihin po nun, nung dumating yung mga containers, hindi binayaran ng mga deconsolidators yung port charges. Yan yung mga dapat bayaran sa mga port operators. Private sector po yan. At hindi rin naman binayaran ng deconsolidators yung mga taxes na dapat bayaran sa ating pamahalaan. Nagbitiw na ang billionaire congressman na si Leandro Leviste mula sa Board of Directors ng Terra Solar Philippines, ang kumpanyang nagtatayo ng solar at battery farm sa Bulacan at Nueva Ecija. Sa harap ito ng alegasyon ni Energy Secretary Sharon Garin ng conflict of interest ni Leviste bilang mambabatas at pananatili sa parent company ng Terra Solar na Solar Philippines. Una na rin pinatawan ng DOE ng 24 billion peso na multa ang Solar Philippines na itinatag ni Leviste dahil sa umano'y kabiguang maabot ang ipinangakong solar power o energy sa mahigit 30 service contract sa gobyerno. Sa pahayag, inanunsyo ni Leviste ang desisyong upang anyay huwag nang madamay sa politika ang mga kasosyo sa Terra Solar tulad ng Meralco.
Opisyal nang nanumpa si Sebastian Baste Duterte bilang mayor ng Davao City ngayong Biyernes, January 23, alinsunod sa Law of Succession. Pinangunahan ni Regional Trial Court Judge ang oath-taking ceremony sa Davao City Hall na siyang dinaluhan ng mga kaalyado ng pamilya Duterte. Kasabay ring nanumpa si Rodrigo Rigo Duterte II bilang Vice Mayor ng lungsod. Matatandaang noong May 2025 midterm polls ay nahalal bilang Davao City Mayor si former President Rodrigo Duterte. Vice Mayor ang anak na si Baste at City Councilor naman ang third generation na si Rigo Duterte. Pero hindi na personal nakapagsilbi ang Duterte Patriarch dahil bago pa man ang halalan ay na-detain na siya noong Marso sa The Hague, Netherlands, kaugnay ng kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Samantala, sinabi ni Vice President Sara Duterte na nasa maayos na kalagayan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte matapos ang kanyang pagbisita sa detention center ng ICC sa The Hague, Netherlands. Ayon kay VP Sara, napag-usapan din umano nila ang patuloy na paghahanap sa mga nawawalang pasahero at tripulante ng motorbangka MBCA Amehara na nawala nung bumiyahe mula Davao City patungong Davao Oriental noong January 19. Pagbabahagi pa ng bise, kasama sa mga hinahanap ang ilang kaibigan ng pamilya Duterte. Nauna nang nagpaabot ng panalangin ng Vice Presidente para sa mga naapektuhan ng insidente. Yung isa doon ay kaibigan ko, sa abogado doon. Tagal ko na siyang kaibigan, tumulong pa siya sa akin nung mayor ako, unang term ko as mayor. At yung isa naman, anak ng matalik na kaibigan ng nanay ko. Bumagsak sa 10.6 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City, ang pinakamalamig na naitala sa summer capital ngayong amihan season ng taon. Mas malamig naman ang naitala sa Atok, Benguet na umabot sa 5 degrees Celsius ang temperatura. Dahil sa tindi ng lamig, muling nabalot ng andap o frost ang maraming pananim sa lugar. Bukod naman sa Northern Luzon, ilang lugar din sa Pilipinas ang nakapagtala ng mas mababa kaysa sa 20 degrees Celsius. At ayon nga sa Pag-asa, magpapatuloy ang malamig na amihan surge ngayong weekend. Kaya naman ilabas na po ang mga kumot at jacket. From bahay ni Kuya to Hotel 88, inilabas na ng ABS-CBN Studios ang teaser para sa upcoming mystery adventure family drama series na The Secrets of Hotel 88. Ito ang bagong serye para sa pangmalakasang collab ng ABS-CBN at Kapuso Network. Tampok sa naturang series ang PBB Collab Season 1 Ex-Housemates. Sa pasilip, makikita ang mga karakter na nagbabakasyon sa isang islang malaparaisong resort. Pero tila may hindi inaasahang magaganap. Ano kaya ang sikretong bumabalot sa Hotel 88? Abangan yan soon. Sa Hotel 88. Meron tayong dapat malaman. Kung mawawala sa atin itong hotel, hindi natin malalaman kung ano man yun. Susunod, Zaldico. Ready umanong tumestigo sa impeachment ni Marcos? At sa good news, parke para kina lolo at lola bubuksan sa Maynila. Saan kaya yan? Ang sagot sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Dalawang tripulante ang naiulat na patay at isang sugatan sa paglubog ng isang foreign cargo ship 55 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, batay sa report ng Chinese Embassy sa Maynila.
Lulan ng barko ang 21 tripulanteng Pinoy pero nailigtas umano ng China Coast Guard vessels ang 17 crew members. Batay naman sa impormasyon ng Philippine Coast Guard, nangyari ang paglubog mahigit 100 nautical miles mula sa Agno Bay sa Pangasinan. Kinilala ng PCG ang barko bilang MV Devon Bay, isang Singaporean-flagged cargo ship na may dalang iron ore buhat sa Zamboanga del Sur at patungong China. Natanggap ng PCG ang report ukol sa sinasabing rescue operations ng CCG, bagamat iginiit ng Coast Guard ng Pinas na hindi maaaring maglayag ang dayuhang law enforcement patrol vessels sa jurisdiksyon ng Pilipinas. Nag-deploy na ng barko at aircraft ang PCG para sa search and rescue operations. Kulong na yan! Nakahanda umanong tumestigo si dating House Budget Committee Chairman at resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa impeachment case kontra kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na inihain ng grupo ni former Representative Mike Defensor. Sinabi ni Defensor na willing umanong magbigay ng testimonya via teleconference ang pinaghahanap pa rin na si Ko. Ang grupo ni Defensor ay isa sa 2 grupong nagsumite ng impeachment kontra kay Marcos nitong January 22. Pero tinanggihan ng Office of the Secretary General dahil wala para personal na tumanggap rito si Sec. Gen. Cheloy Garafil. Nagbahagi ng pagkabahala si Senator J.V. Ejercito na maaaring magbigay ng impresyon ng political instability sa bansa ang sabay-sabay na impeachment complaints laban sa presidente at posibleng sa vice-presidente na parehong pinakamataas na mga opisyal ng gobyerno. Ayon sa senador, tungkulin ng mga mambabatas na pakinggan ang impeachment pero ipinahayag niya ang pagkabahala sa epekto nito. Ayon kay Ejercito, kung matuloy ang impeachment ng 2, pwede itong magpakita ng masamang imahe ng bansa. Dagdag niya, bukod sa mga issue tulad ng flood control scandal, mahalaga ring ipakita ng Pilipinas sa mundo ang positibong nagagawa nito. Whether we are in favor of the impeachment or not, or president or vice president, is our constitutional duty, no, to hear the impeachment. Nasa constitutional constitution niya. Kaya lang, I'm just airing out my frustration of the implications that this would bring, no? Both kung magkatuloy nga yung impeachment ng 2, then that would really paint a bad picture of us internationally. That will paint political instability. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na pabirong bumati si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanyang ika-64 na kaarawan. Ayon kay Duterte, dapat umanong mas maging matatag pa si Bato de la Rosa. Sa ngayon, nasa The Hague, Netherlands si Inday Sara upang bisitahin ang ama na nakakulong mula March 2025 dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs. Samantala, handa namang harapin ng kampo ni De La Rosa ang kaso sakaling magsampa ng ethics complaint laban sa mambabatas kaugnay ng patuloy nitong pagliban sa trabaho. Umaasa rin umano sila na kikilos na ang Korte Suprema sa petisyong inihain nila kaugnay ng pag-aresto at paglipat kay dating Pangulong Duterte sa Netherlands. Gayon din sa hiling ng TRO laban sa umano'y arrest warrant ng ICC kay De La Rosa. Hello sa mga Manilenyong senior citizen. May bagong proyekto po sa inyong lungsod na dapat abangan. Yan ang Senior Citizen Park na target buksan sa Pandacan bago ang araw ng Maynila ngayong taon. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohano. Naging bahagi na ng routine ni Nanay Zenaida ang paglalaro ng gateball bilang kanyang exercise. Dahil nga tumatanda na, malaking bagay kay Nanay Zenaida na makapag-unat ng buto at ma-enjoy yung buhay at makapaglibang para iwas inip at karamdaman. Gusto namin ipagpatuloy itong gateball kasi ito nagpapalakas sa amin katawan. Ako, 86 na ako eh. Nangihina talaga ako pag hindi makaano. Kasi ito
Malaking tulong yung pag ganun. Exercise talaga. Ang problema nga lang aniya, limitado ang mga lugar na may libre, malawak at malinis na kapaligiran para makapaglaro sila. Kaya labis ang tuwa ni Zenaida at kanyang mga amiga nang malamang may pampublikong parkeng itatayo ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa Pandakan. Katuwang ang Metropolitan Manila Development Authority at Department of Budget and Management. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno, layo ng Senior Citizen Park na i-address ang kakulangan sa green open spaces na ligtas para sa wellness activities ng mga nakatatanda. Pet-friendly din ito kaya hindi na maghahanap pa ng ibang lugar ang mga fur parent para makipaglaro at maigala ang fur babies. Gawa tayo ng Senior Citizen Park wherein they can create their own activities, calisthenics and so on and so forth on a regular basis and create open green space. Promise, titigil lang alikabok. You will have more fresh air. Tinatayang 80 milyong piso ang budget na nakalaan para sa proyektong ito. Ayon sa MMDA, sa inisyal na plano nito, puro infrastructure ang nasa disenyo, kaya mas mahal at hindi natuloy. Sa redesign ng ahensya, dinoble ang budget para gawing mas accessible, lalo na sa mga matatanda. Nirequest niya na bakuran para secured and safe itong lugar at paiilawan natin na maganda para kahit hanggang gabi pwedeng pasyalan ng ating mga kababayan, lalo-lalo na yung senior citizens. Halos 8,500 square meters ang parke na lalagyan din ng children's playground, outdoor fitness equipment, jogging o walking path at iba pa. Target ng MMDA na matapos ang senior citizen at pet park sa Pandakan, Maynila sa loob ng 5 buwan. Sabi ko nga kay Yorme, before yung araw ng Maynila, siguro pwede na namin inaugurate ito. Sa ilalim ng 2026 national budget, makatatanggap ang mga local government ng kabuang 1.19 trillion pesos sa national tax allotment para maisakatuparan ang kani-kanilang proyekto at serbisyo para sa kaginhawaan ng mga komunidad. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Sa aming pagbabalik, prestigyosong Academy Awards, naglabas na ng listahan ng nominees. Diyan lamang po kayo, babalik ang Balitang A to Z. Big time na si It's Showtime host Ryan Bang dahil kahanay na niya ang BTS at Blackpink bilang top global influencers ng South Korea. Samantala, the Academy Awards naglabas na ng listahan ng nominations. K-pop Demon Hunters kabilang sa mga nominado. Pero Wicked for Good tila na-snub. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Ibang level na talaga ang Kapamilya TV host and comedian na si Ryan Bang matapos mapabilang sa top 10 global public figures ng South Korea. Kaligan niya ang bigating K-pop idols na BTS at Blackpink. Batay sa 2025 Country Image Survey ng Korean Ministry of Culture, Sports and Tourism, nasa ika-9 na pwesto si Ryan na sinundan ni Lisa ng Blackpink sa 10th place. Nasa 6th place naman si Jungkook ng BTS at syempre ang first honor, ang K-pop group na BTS. Layo ng taunang survey na kilalanin ng Korean personalities na may malaking ambag sa international scene, kultura, entertainment, sports at leadership. Nagbigay naman ng pasasalamat si Ryan sa January 21 episode ng programang It's Showtime. Gusto ko magpasalamat syempre sa inyo lahat at Republic of Korea at Ministry of Culture, Sports and Tourism na appreciate yung mga ginagawa ko dito sa Pilipinas. Lahat ng government events, ako po yung pinipili niyo host more than 10 years. Maraming salamat. Thank you so much sa Korean government again. Pumasok ako sa top 10. Wow! Samantala, inilabas na ng Academy o mas kilala bilang The Oscars ang listahan ng mga nominado ngayong taon.
Record-breaking ang vampire horror film na Sinners na may 16 nominations. Kasama sa mga nominasyon na to ang Best Picture at Best Actor para kay Michael B. Jordan. Habang umaani pa rin ang tagumpay ang Netflix animated film na K-pop Demon Hunters. Nominado ito para sa Best Animated Feature at Best Original Song para sa hit song na Golden. Ayon sa co-director na si Chris Applehands, ang pelikulang nagsimula lang sa pangarap ay hindi lang mega hit, kundi critically acclaimed na ngayon. Habang 0 nomination naman sa Oscars ang American musical fantasy na Wicked for Good. Mapapanood ang The 98th Academy Awards sa March 15. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa Brazilian author na si Paulo Coelho. Ang sabi niya, kapag nagsusumikap tayong maging mas mabuti kaysa sa kung ano tayo ngayon, ang lahat sa paligid natin ay nagiging mas mabuti rin. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!